Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Yo, Boss Kira. Tawagin niyo na lang akong Boying. May gusto lang akong ibahaging kwento. Ito yung panahon na namasukan ako bilang boy sa isang nakakaangat na pamilya dito sa amin. Taong 2004, nung mamatay ang tatay namin. Ako ang panganay sa aming 4 na magkakapatid. Kaya kahit 14 anyos pa lang ako noon, ay alam ko na at ramdam ko na napasa na sa akin ang responsibilidad ng tatay. Lalo't wala din namang trabaho si nanay. Paminsan-minsan, sumasideline sa paglalaba at pamamalansya. Pero hindi naman sapat ang kita niya doon. Huminto ako sa pag-aaral para makabawas sa gastos at makahanap ng pwedeng mapasukan. Ipinakilala ko ng tropa kong si Jepoy sa isang matandang lalaki na magbabaka o yung nag-aalaga ng baka, si Kadomeng. Nabanggit nga dito ni Jepoy na naghahanap ako ng trabaho. At dahil bata pa, ginawa niya na lang akong assistant mananabas. 2 kami ni Jepoy. Tinutulungan namin siyang mangalap ng mga damo o talahib para sa mga alaga niyang baka. 50 kada sako ang bayad sa amin. Nag-uumpisa kami ng 2:00 ng hapon at usually natatapos ng 4:00 o 5:00 ng hapon. At dahil nga unang trabaho ko yon, nahirapan talaga ako nung mga unang araw. Wala pang 100 ang naiuuwi ko noon kasi hirap akong makapuno ng 2 sako kahit anong gawin kong sigasig. Nung mga sumunod na araw naman, tila nasanay na rin ang katawan ko. Kuha ko na rin ng teknik, kaya nakakapag-uwi na ako ng 150 hanggang 200 kada araw. Kung minsan, 250 pa nga. Hanggang sa ginawa ng lingguhan ng pasahod sa amin ni Jepoy. Hindi kami nagtatagal sa isang lugar na pinangunguhaan namin ng damo. Palipat-lipat din kami kapag napansin na namin na manipis na o paubos na ang kinukuhanan namin. Hanggang sa napunta kami sa may talahiban na malapit sa manggahan. Dito ko naranasan ang unang disgrasya ko sa trabaho. Medyo layo-layo kami ng pwesto noon para malawak ang sakop. Mas nakakarami kasi kami pag ganon. Habang iwinawas-iwas ko yung karet ko, malaki at mabigat yon, bigla akong may nakita. Paghawi ko sa mga talahib na siya ko sanang tatabasin, nakakita ako ng maliliit na tao na parang pinapanood ako. Mga duwende. Nabigla ako kasi tatamaan ko sila sa pwesto nilang yun. Kaya naman iniiwas ko yung patama ng taga ko. Ang kaso, hindi ko natansya. Kaya tumama yung karet sa tuhod ko. Ramdam kong bumuon pa yun sa buto ko. Kasi hindi ko agad natanggal yung karet sa tuhod ko. Sigaw ako nun. Tinawag ko agad si Kadomeng kasi natakot ako nung mahugot ko yung karet. Ang daming dugong umagos. Bago pa makalapit sila Kadomeng, muli kong nilingon yung maliliit na taong nakita ko. At wala na sila doon. Tinanong ako ni Kadomeng kung anong nangyari. At ayun nga, sinabi kong nataga ko yung tuhod ko. Agad naman niyang ibinalot yung towel niya sa tuhod ko. Tapos, inalalayan nila ako ni Jepoy pauwi sa kubo niya sa kwadra ng baka. At doon niya ako ginamot. Iyak talaga ako noon kasi kita ko pa yung buto ko habang nililinis nila yung sugat. Lalo pa nung binuhusan ng alkohol.
Naigit pa ata ako nun sa brief sa sobrang sakit. Doon ko na din ikinuwento sa kanila yung nakita ko. Mga duwende nga daw yon, sabi ni Kadomeng. Mabuti at hindi ko tinamaan kasi malamang daw nagantihan ako ng mga yon kung nasaktan ko kahit hindi ko naman sinasadya. Isang linggo din ata akong hindi nakasama sa kanila noon. Halos hindi ako makalakad sa sakit ng tuhod ko. Tuwing hapon, pagkakatapos naming magtabas at madala sa kwadra ng mga baka yung damo, dumidiretso kami sa bahay nila Kadomeng. Pinamemeryenda niya kami doon ni Jepoy. Kaya naman nakilala din kami nung mga kasama niya sa bahay. Doon namin nalaman na katiwala lang din pala si Kadomeng. Hindi talaga kanya yung mga baka, kundi sa amo niyang lalaki. Dating boy lang din pala ng pamilya si Kadomeng. All around katulong kumbaga. Hanggang sa tumagal ng tumagal, tinanggap at itinuring na din siyang pamilya ng mga amo niya. Pinag-aaral din daw siya pero tinanggihan niya. Okay na daw na may natutuluyan siya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. Uli lang lubos na pala si Kadomeng. Nag-iisang anak lang siya. Namatay ang nanay niya nung bata pa siya at ilang taon lang ang makalipas, sumunod din yung tatay niya. So balik po tayo sa kwento ko. Nung makabalik ako sa pagsama kay Kadomeng, pagpunta namin ulit sa bahay nila, kinumusta ako ng amo niyang babae na si Ma'am Jazz. Naikwento pala sa kanila yung nangyari sa akin. Sinabi kong okay naman na ako at kaya ko nang sumama. Sabi ni Ma'am Jazz, punta daw ako ng Linggo ng umaga. May ibibigay daw sila sa akin. Sabi ko, sige po. Tapos pumasok na siya ng bahay. Ilang araw pa akong nakasama noon kay Kadomeng hanggang sa dumating nga ang Linggo. Doon sinabi sa akin nila Ma'am Jazz at asawang si Boss Delo yung offer nila. Kukunin daw nila ako bilang boy o longkatut sa bahay nila. Magaan lang naman daw ang trabaho. Linis-linis tapos gagawin lang yung mga iuutos nila. Tas yun na. 1,500 per month ang sahod. Libre tira, libre kain. Pero kailangan kong mag-stay in. Tinanggap ko agad yung trabaho. Kasi para sa akin nun, malaking halaga na yung 1,500 per month. Tas yun nga, libre tira at kain pa. Sinabi ko yun kay Mama at pumayag naman siya kasi malapit lang naman ang bahay nila Boss Delo sa bahay namin. Siguro mga 5 minutong lakaran lang. Nung magsimula ako, si Kadomeng din ang nagturo sa akin ng mga dapat kong gawin. Kumbaga, yung magiging routine ko sa araw-araw mula umaga hanggang bago matulog. Pagising sa umaga, bibili ng pandesal. Naalala ko, 50 pesos na pandesal ang binibili ko noon. Noong mga panahon na yon, piso lang ang pandesal. Pero nauubos nila. Pagkabili ng pandesal, magwawalis sa loob ng bahay. Linis, map. Pag natapos, sa labas naman. Tapos magpapakain ng mga aso nila. 6 na mga pitbull yon. Tapos 3 chihuahua at 3 askal. Pagkatapos nun, pahinga. Mag-aantay lang kung may iuutos sila. Nakadalasan naman ay wala. Kaya pahinga lang talaga yon. Pagpatak ng 10:00 ng umaga, magsasaing na. Tapos si Kadomeng ang nagluluto ng ulam namin. Pagkatapos man ng halian, hugas pinggan, antay ng utos, walis-walis. Tapos sasama na ako kay Kadomeng sa pagtatabas ng pagkain ng baka. Tapos nun, uwi, pahinga, saing, hugas pinggan, walis ulit, tapos yun na. Kaya ko inisa-isa yan.
Dahil may kinalaman po yan sa mga na-experience ko sa bahay nila Boss Telo. Bago pa man ako magsimula, sinabihan ako ni Kadoming na may iba daw kaming kasama sa bahay. Kaya ihanda ko raw ang sarili ko. Hindi ko naisip na hindi pala tao yung tinutukoy niya noon. Hanggang sa eto na nga. Unang gabi, naghuhugas ako ng mga pinagkainan. By the way, Boss Kira, yung kusina po nila nakabukod sa main house nila. Bale, nasa likod ng bahay yon. Tapos para siyang malaking kubo. At ako na lang mag-isa nun. So habang naghuhugas ako ng pinggan, nakarinig ako ng sitsit mula sa likuran ko. Nilingon ko. Walang tao. Naisip ko agad, pinagtitripan na naman ako ni Kadomeng. Hindi ko na pinansin. Tuloy lang ako sa paghuhugas. Maya-maya, may sumitsit na naman. Nilingon ko lang ng mabilis tapos sabi ko, "Kadomeng! Lakas trip eh." Pagkasabi ko nun, biglang may nang malakas sa kaliwang tenga ko. As in, nakatutok talaga sa tenga ko yung bibig nung nagsalita. Ramdam na ramdam ko pa yung hininga niya dahil para siyang nagbuga ng hangin sa mismong tenga ko. Napabalikwas agad ako nun sa kaliwa ko. Nagulat ako eh. Pero mas ikinagulat ko pa ay nung wala akong makitang tao sa likod ko. Pabilis kong inilibot ang tingin ko sa kusina. Hinawi ko yung pinto para makita yung likod nun. Pero wala talagang tao. Sandali akong nanahimik. Pinakikiramdaman ko talaga kung may nagbibiro lang sa akin. Nung masiguro kong wala, itinuloy ko na ulit yung paghuhugas. Minadali ko na yon. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Kadomeng sa sala. Nanonood ng TV kasama sila Ma'am at Boss Delo. Dahil nga unang araw ko yon, nahihiya pa akong sumalo sa panonood nila. Maya-maya pa, pumasok na sa kwarto ang mag-asawa. Tinanong ako ni Kadomeng kung manonood pa ako. Sabi ko, hindi na. Hindi talaga kasi ako mahilig manood ng TV kasi wala naman kaming kuryente sa bahay. Pagkatapos nun, lumabas ulit si Ma'am Jazz. Inabutan niya ako ng kumot at unan. Doon pala kami matutulog sa sofa. Si Kadomeng pala, mula't mula ay doon na talaga natutulog. Bale, 2 mahabang sofa yung nasa sala na nakapael ang pwesto. Tag-isa kami ni Kadomeng. Ang pwesto namin nun magkauluhan. So nung nakahiga na kami, sinabi ko kay Kadomeng yung nangyari sa akin sa kusina. Sabi niya, yung kasama daw nila yon. Wini-welcome lang ako. Grabe naman kako yung pag-welcome niya. Hindi nakakatuwa. Sa ikatlong gabi, eto yung medyo kakaibang nangyari. So habang natutulog kami, siguro madaling araw na yon, pero madilim pa. Nakatalokbong ako ng kumot kasi ginaw na ginawa ko sa nakatodong electric pan. Hindi ako sanay. Naalimpungatan ako kasi naramdaman ko na may humawak sa ko. Kay Junjun. Nawindang ako kasi, tay na, bakla si Kadomeng. Tuloy-tuloy lang yung marahan niyang paghimas kay Junjun ko. Pinipilit kong makaaninag sa ilalim ng kumot. Pero wala, madilim. Kaya unti-unti kong ibinaba yung kumot ko para masilip at makumpirma kung si Kadomeng nga talaga yun. At napabangon talaga ako noon kasi wala akong nakitang kamay na nakahawak sa akin.
Pero ramdam na ramdam ko talagang meron. Napatingin agad ako kay Kadomeng. Tulog na tulog ang matanda. Hindi nakatalukbong pero nakakumot. At nakaharap siya sa sandalan ng sofa. In short, nakatalikod. So malabong siya. Hindi na ako nakatulog nun. Naupo na lang ako sa sofa habang nakabalot ng kumot. Imposibleng panaginip ko lang yon. Kasi ramdam ko talaga eh. Tsaka nagising ako dahil doon. Pero mas gugustuhin ko na yon kaysa makumpirmang si Kadomeng nga yun. Mas nakakatakot kasi yung idea na yon. Naabutan ako ni Kadomeng sa ganong posisyon. Tinanong niya ako kung hindi daw ba ako nakatulog. Sabi ko, namamahay lang. Nung medyo maliwanag na, bumili na ako ng pandesal. Pagkatapos mag-agahan, sinimulan ko ng maglinis sa loob. Walis, map. Habang nagmamap ako ng sahig, napansin ko yung mga bakas ng paa sa dinaanan ng map ko. Basa-basa pa yun, di ba? Kaya kita talaga yun. Nung una, akala ko sa akin. Kaya naman minap ko lang ulit. Pero nung mga sumunod na araw, palagi nang may ganon. Hanggang sa nangilabot ako nung makita kong nagkaroon ulit ng bakas ng mga paa na para bang may naglalakad. Napatakbo talaga ako nun palabas. Nasa lubong ko si Boss Delo. Oo, nangyari sa'yo? Tanong ni Boss. Sabi ko, may nakita akong paa sa sahig. Napangisi lang si Boss Delo tapos sabi niya, wala lang daw yon. Wag ko na lang daw pansinin. Hindi ko na muna itinuloy nun yung paglalampaso ng sahig. Nagwalis na lang muna ako sa labas. Pero mukhang trip talaga ako ng kasama nila Boss sa bahay. Nakaugalian ko na noon na kapag nagwawalis ako sa labas, tinitipon ko muna lahat sa iisang tumpok. Tapos sisilaban. Ganon ang ginagawa ko sa amin. Pero dito kay Boss, hindi ko sinisilaban kasi bilin ni Boss Delo wag daw. Baka daw magreklamo yung mga kapitbahay. Patapos na ako noon. Inihahanda ko na lang yung mga sako na paglalagyan ng mga nawalis ko. Nang bigla namang nakawala yung isang pitbull na nakatali sa gilid ng bahay. Si Goldberg. Nagtatalon siya sa tumpok ng mga dahon na winalis ko. Takbo siya ng takbo. Akala ko pa nga nun lalapain ako. Kasi nga baguhan lang ako, di ba? At iilang beses ko pa lang siyang napapakain. Nung araw na yon, hindi pa. Pagkatapos ko pa lang sanang magwalis. Tinawag ko agad si Kadomeng. Natakot kasi akong malapa ng aso. Nung ibabalik na sa pagkakatali si Goldberg, tinanong ako ni Kadomeng. Oh, pinakawalan mo ba? Sabi ko, hindi po. Takot nga ako dyan eh. Papakawalan ko pa. Kita ko kay Kadomeng na para siyang nangangatog habang ikinakabit yung tali ng aso. Para ba siyang kinakabahan? Boss Kira, yung tali kasi ni Goldberg yung malaking kadena. Yung matataba. Pero hindi naman yung sobrang taba ha. Nakakabit yun sa collar niya na makapal na merong spike. Tapos yung clip na nagdudugtong sa kadena at collar nakabukas. Parang screw yun na kailangang iikot para mabuksan. So ibig sabihin, may nagpakawala talaga sa aso. At siguradong hindi ako yun. O ang kahit na sino man sa kanila kasi nasa loob silang lahat ng bahay. Kaya alam na namin kung sino. Tinulungan na lang ako ni Kadomeng noon na matapos yung paglilinis sa labas.
para mabalikan ko na yung paglilinis ko sa loob ng bahay. Pero bago yon, pinakain ko na lang muna yung mga aso. Pagkatapos naming mananghalian, habang naguhugas ako ng pinggan, nagkwento sa akin si Kadomeng. Dati na rin palang nakawala yon si Goldberg nang hindi nila namamalayan. Narinig na lang daw nila na nagsisigawan yung mga tao sa labas. Kasi yung isang chihuahua, nilalapa na ni Goldberg. Naawat naman, pero namatay yung chihuahua. Yun pala ang dahilan kung bakit para siyang nangangatog kanina. Parang nagkatrauma daw kasi siya sa tuwing nakakawala yung mga pitbull. Kasi paniguradong may aawayin na namang aso. Isa kasi yun sa mga libangan ni Boss Delo. Sabong ng mga pitbull. Kaya siguro agresibo yung mga pitbull na yon sa ibang aso. Lumipas pa ang ilang araw. Nagkaroon pa ng ilang mga pagpaparamdam sa akin. Hanggang sa isang hapon, habang nandoon kami sa kubo sa kwadra ng baka, kinausap ako ni Kadomeng. Mag-iingat daw ako. Sabi niya, noon nga lang pala kasi ulit nagkaroon ng bagong tao sa bahay. Kaya daw siguro trip na trip ako nung kasama nila na pinangalanan nilang ante. Matandang babae daw yun at matagal na panahon nang naninirahan sa bahay na yon kasama nila. Wala pa daw siya kay Labos ay kasama na ng mga ito yung si ante. Boss Kira, 11 pa lang daw nung mamasukan siya sa mga lolo ni Labos. Nasa 15 pa lang daw noon yung tatay ni Boss. Dati daw nung bago pa lang si Kadomeng sa mga lolo ni Boss Delo, palagi din daw siyang pinagpaparamdaman ni ante. Palaging may naninitsit sa kanya, may nangangalabit, may isang gabi pang araw na may nanghipo sa kanya. Wala naman daw siyang kasama sa sala noon. Takot na takot din daw siya nung umpisa, hanggang sa nasanay na lang din siya. Yung mga bago lang daw sa bahay ang madalas na pinagpaparamdaman ni ante. Mga bisita, mga ganon. Pero yung mga miyembro ng pamilya, hindi masyado. Alam ng mga lolo ni Boss ang tungkol kay ante. Pero hindi nila ito pinapaalis sa paniniwalang swerte daw ito sa kanila. Na parang totoo din naman nga. Lumago yung gotohan nilang negosyo. Tubigan, bigasan, at mini grocery. At yun nga, yung bakahan. Nagpapakatay sila ng baka na isinusupply sa mga pwesto sa palengke. Ang swerte kung iisipin, no? Pero may napansin lang ako noon. Kasi yung dalawang tiyahin ni Boss Delo, kasama din namin sa bahay. Matatanda na po sila at pareho silang tumandang dalaga. Yung lolo po ni Boss Delo, nakapag-asawa nga. Pero isa lang po ang naging anak nila. At yun nga po yung tatay ni Boss Delo. Tapos itong si Boss Delo ay solong anak lang din. Nakapag-asawa naman ang boss ko. Pero nung time ko doon sa kanila, wala pa po silang anak. At tingin ko hindi na sila nagkaanak pa. Dahil nasa mga 40 plus na sila nung pareho ni Ma'am Jazz nung mga panahon na yon. Ewan ko lang din, Boss Kira, kung nagkaroon ng himala at nabiyayaan pa sila. Wala na rin kasi akong balita mula nung umalis ako sa kanila . Si Kadomeng, tumanda lang din ng hindi nakakapag-asawa. Wala din naman siyang anak sa pagkabinata. Kaya hindi ko po alam. Pero sa tingin ko, yun ang kapalit ng lahat ng swerteng natamasa nila. At isa po yun sa naging dahilan ng pag-alis ko kay Boss Delo nung mapagtanto ko yun. Kung tutuusin, sobrang gaan at sobrang sarap ng buhay ko sa kanila. At may chance pa na mabahagian ako ng kakaunting mana. Pero kasi ayokong tumanda ng binata, Boss Kira.
Tumagal ako ng 7 taon kay Boss Delo. Nasaksihan ko ang pagkamatay ng 2 nilang tiyahin na sila Nanay Poleng at Nanay Densya. Buhay pa naman si Kadomeng nung umalis ako. Hindi ko lang alam ngayon. Siguro 2 buwan na halos araw-araw akong kinukulit, pinagpaparamdaman at pinagtitripan ni Ante. Sa paglipas ng mga araw, dumalang ng dumalang hanggang sa halos wala na. Pero hindi siya totally nawala. Siguro pag bored yung lokong multo, doon niya naiisipang magparamdam. Kundi maninitsit, mangangalabit, magpapagalaw ng mga bagay, at manghihipo. At kung ano-ano pang mga trip ng pagkamulto niya. O ewan ko kung anong klaseng entity yung si Ante. Kaya lang ako napilitang umalis kay Boss Delo. Dahil nasangkot ang nanay at kapatid ko sa iligal na gawain. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa at nangyari yon. Pero ibang kwento na po yun. Ito talaga yung pinakadahilan ng pag-alis ko sa kanila. Nahihiya kasi ako kay Boss Delo. At saka baka madamay pa sila. Marami pang nangyari noon bago ko umalis sa kanila. Pero next time na po siguro. Masyado nang mahaba ito at nangangawit na akong mag-type. Hanggang dito na lang muna, Boss Kira. Salamat. Hello, Sir Kira. Kamusta? Sana okay ka lang. Share ko lang po itong kwento ko. Sana mapagtiyagaan niyong iayos. Hindi po kasi ako magaling magkwento. At saka siguradong maikli lang po ito. Ako po si Rina, 24. Hindi ko natapos ang senior high school ko. Dahil nag-away po kami ng nanay ko at pinilayas niya ako sa bahay namin. Hindi ko na po ididetalye yung nangyari sa amin. Pero ngayong matanda na ako, iniisip ko na lang na malala na ang depresyon ng nanay ko dahil sa dami ng nangyari sa pamilya namin. Nung pinilayas niya ako, umalis naman ako agad. Doon ako pumunta sa totoo kong tatay. Sa kasamaang palad, hindi din okay ang pamumuhay nila doon. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. At kumuha na lang ako ng dorm na malapit sa school ko. Nung paubos na ang pera ko, doon ko palang naisipang maghanap ng trabaho. Nagtindera ako sa palengke. Service crew na sobrang nakakapagod, pero sobrang baba din ang sahod. Napagod na lang ako nun, kaya nag-decide akong mag-stop na lang sa pag-aaral. Yung naging amo ko sa palengke, nirefer niya ako sa kakilala niya na naghahanap ng kasambahay. Pinatos ko yon, Sir Kira. Kasi naisip ko, libre na ang tirahan at pagkain ko noon. Wala pa akong babayarang kuryente at tubig. Yung pera ko, akin lang. Makakaipon ako at makakabalik sa pag-aaral. Ito yung mindset ko. Nung dinala ko dun sa bahay ng naghahanap ng kasambahay, una ko agad napansin na luma na yung bahay. Makaluma in a way na bato yung first floor at kahoy naman yung second floor. Yata, kasi pag tiningnan sa labas, parang yung second floor yung main floor ng bahay. Dahil may hagdan doon sa harap, paakyat diretso sa second floor. Tapos yung nasa baba, parang maliit lang na terrace na mukhang ginawa na lang ding bahay. Ang hirap i-explain, sorry. Basta may nakatira din kasi sa baba. Nagustuhan naman agad ako ng mag-asawa. At nung tanungin ako kung kailan ako pwedeng magsimula, sinabi kong bukas pa ako ng gabi makakabalik. Kasi aayusin ko pa yung mga gamit ko sa dorm. Okay naman sila. Doon na kami pinatulog ng mag-asawa dahil ginabi na din kami noon sa bahay nila. Magkaibigan pala sila ng dati kong amo. Kaya nag-insist sila
na doon na lang kami maghapunan at doon na nga magstay hanggang kinabukasan. In-explain nila sa akin ang magiging trabaho ko doon. Pati yung kung nasaan yung mga importanteng bagay na dapat alam ko kung saan nakalagay. Tapos itinuro nila agad ako sa magiging kwarto ko. Nakaredy na nga doon ang higaan ko, kaya maaga din akong nakapagpahinga. So nahiga ako at naidlip. Maliit lang ang kwarto, kaya parang sikip na sikip ako. At nun ngang makatulog ako, pakaramdam ko sa sobrang liit ng kwarto, parang nahihirapan akong huminga. Hindi ko inintindihan nung una. Kailangan ko kasi ng trabaho Kaya agad-agad din akong bumalik doon kinabukasan noong matapos na ako sa paghahakot ko. Inisip ko, sa una lang yon. Naging magaan para sa akin ang trabaho at naging sobrang bait din sa akin ng mag-asawa. Ang tanging reklamo ko lang nun, yun ngang kapag nasa kwarto na ako. Para bang hinahabol ko ang hininga ko palagi. Wala naman akong phobia sa masisikip noon, Sir Kira. Nakapag-dorm nga ako mas masikip doon kasi puno kami ng puro estudyante. Kaya hindi ko maiiwasang maisip na baka may sakit ako. Unang sahod ko, nagpa-check up agad ako. Ang haba ng naging proseso sa check up ko. Pero normal naman daw ang lahat sa akin. Umuwi ako noon ng okay na okay. Nagstay pa muna ako sa labas ng bahay bago pumasok sa kwarto. Pero ganun talaga. Pagsara ko pa lang ng pinto, hinihingal na ako agad. Nagbukas ako ng bintana para may pumasok na hangin. Nakatulong naman kahit konti. Nagpalit lang ako ng damit tapos nilabas ko na agad ang alaga ko. Kinumusta ako ni ate at sinabi ko sa kanyang normal naman ang lahat ng resulta ko. Binigyan din ako ng gamot sa hika ng doktor since baka daw nagde-develop ang katawan ko ng asthma. Akala ko nga noon, ang asthma namamana lang. Kumbaga, sa lahi lang. Hindi pala. Kaya kapag daw hinihingal na ako, uminom agad ako ng gamot na yon para mawala. Kinagabihan paghiga ko, nagsimulang bumigat ang dibdib ko. At unti-unti, hinihingal na ako. Nag-take agad ako ng gamot na ibinigay sa akin ng doktor. Tapos humiga ulit. Nawala naman yung hingal. At dahil din siguro sa pagod, nakatulog agad ako. Kinabukasan noon, habang nag-uumagahan kami, tinanong ko si ate kung siya ba yung gumising sa akin nung madaling araw at bakit ako nagbago ang isip niya. Pero ang sabi niya, hindi naman daw siya. Hindi naman daw siya nagigising ng madaling araw. Napaisip tuloy ako kasi sa pagkakatanda ko, babae yung nakita kong pumasok sa CR. Kaya malabong si kuya yon. Hindi ko na lang ipinilit pero napansin ko na parang nag-iba yung mood niya. Umabot na ako ng 3 buwan doon, Sir Kira, at wala akong ibang reklamo bukod sa kung ano man yung nasa kwarto ko. May isang gabi kasi na hindi ko talaga nagawang makatulog. Basta parang nakapikit lang ako. Pero gising na gising ang utak ko. Kaya nang may nagbukas ng pinto, nagkunwari na lang akong tulog. Madilim naman doon. So kahit dumilat ako ng konti, hindi mapapansin na gising ako. Dumilat ako ng bahagya at tinignan ko kung sino yung nagbukas. Pero nanginig ang kalamnan ko nun dahil kusa lang palang nagbubukas ang pinto. Walang kahit sinong nagtutulak doon. Tapos maya-maya, may tumapik sa paa ko. Katulad nung unang beses na akala ko si ate yung tumapik sa akin para gisingin ako. Tinapik niya ako ng 2 beses.
Tapos wala na. Hindi na ako nakagalaw noon sa pagkakahiga ko. Hindi ko alam kung papaano kong naitawid yung gabi na yon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Ni hindi ako dumilat hanggat hindi lumiliwanag sa kwarto. Pagtunog ng alarm ko, tumayo agad ako at diretso na sa CR. Tulala lang ako doon. Hindi ko talaga alam. 3 months pa lang ako doon at kailangan ko pa ang trabaho ko. Kaya nagstay ako. Talagang nagpikit mata ko para lang makapagstay pa doon. Ilang beses pang naulit yon, Sir Kira. Narealize ko pa na nangyayari lang yon kapag nakaharap ako sa pinto. Pero kapag nakatalikod ako, wala naman. Ayoko talagang mag-conclude ng ganito, Sir Kira. Pero ginagawa kasi sa akin ng kapatid ko yung tapik-tapik kapag gusto niyang umusog ako para makatabi sa akin. At yun mismo ang naisip ko nun. Gustong-gusto kong magtanong kila ate kung anong meron o kung sino yung dating nagkukwarto doon sa kwarto ko. Pero hindi ko magawa. Parang ayoko na lang din malaman. Kasi baka hindi ako makatagal at umalis na lang. At simula nga po nun, naisip ko na baka kaya ako tinatapik para umusog. At palagi na akong natutulog ng nakaside sa pader. Tinibayan ko na lang ang sikmura ko nun. Kapag natutulog ako, doon ako sa tabi ng pader at naglalagay na lang ako ng unan sa kabilang side. Ayoko na lang mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan ko ng trabaho. Nag-take na lang ako noon ng melatonin para mabilis akong makatulog. Effective naman. Kung nagpaparamdam man yung spirit o hindi, hindi ko na masyadong napapansin. Pero hanggang ngayon po talaga, misteryo pa din ang lahat para sa akin. Never ko din pong inopinion kila ate. Kasi base doon sa tanong ko nung pinakaunang beses, parang meron din silang ayaw sabihin sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Ito po ang karanasan ko nung maging kasambahay ako. Nakabalik na ako sa school at malapit na akong makagraduate. Ilang beses pa rin akong nag-stop pero nakakabalik pa din naman. Konti na lang, makakatapos na din. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Marami pong salamat. Hi, Sir Kira. Di ko alam kung tama ba tong napag-sharean ko pero sana tama. Tawagin niyo na lang po akong Eli. 6 months ago, nasa Manila po ako at nagtatrabaho. Pero dahil nakachamba ako ng client online, bilang isang VA, ay nag-resign ako agad para makapag-focus ako sa work from home. Matagal ko din pong hinintay yung pagkakataon na yon. Talaga pong nagpursige ako para lang makakuha ng kliyente. At nun ngang unang buwan ko pa lang, inasikaso ko na agad na makakuha ng apartment sa probinsya namin. Ayoko kasing umuwi sa bahay ng parents ko dahil nandun nakatira yung pamilya ng kapatid ko. Pero dahil gusto ko talagang umuwi doon, ay nag-apartment ako. Gusto ko talaga kasing mag-isa lang ako. Nakakuha naman po ako ng bahay. Kasabay nun, nadagdagan pa ng 2 ang kliyente ko. Hindi pa ako masyadong nakakapag-adjust nun kaya madalas natatambakan talaga ako ng labahan at hugasin. Hindi ko pa talaga kinakaya ang sobrang puyat kaya halos buong araw tulog ako. Bawi na lang ng kain sa gabi. Medyo maaga akong natauhan nun na hindi na healthy yung lifestyle ko. Kaya naghanap ako ng pwedeng gumawa nun para sa akin tuwing umaga. Nakakuha naman agad ako dahil may nirefer sa akin. Tawagin na lang natin siyang Ate Lina. Ang naging usapan namin na trabaho niya
Magluluto siya sa umaga at ilalagay lang sa ref para iinitin ko na lang sa gabi. Maglalaba at maglilinis ng bahay. At kung anumang oras siya matapos, pwede na siyang umuwi sa kanila. Naging maayos naman yung ganoong routine namin. Habang tumatagal, nakakapag-adjust na ako kahit paano. Kaya nababantayan ko na din siya sa umaga. Mabait si Ate Lina. Wala akong masabi sa kanya maski sa trabaho niya. Malaki nga daw ang pasasalamat niya dahil sobrang convenient daw ng trabaho niya sa akin. Ganoon din naman ako. Kaya kapag sumasahod ako, nagpapaluto ako ng medyo madami para may maiuwi din siya sa kanila. Sir Kira, kapag dumadating siya sa umaga, usually nakaupo lang ako sa sala. Kapag binabantayan siya, may pagkakataon pa din na nakakaidlip ako. Pero magigising din naman. May isang beses na nakatulog ako habang binabantayan siya. Napahiga na pala ako sa upuan at nakatulog. Ito yung tulog na sobrang babaw lang. Basta parang nakapikit lang talaga ako nun. Tapos gising ang diwa ko. Sa kalagitnaan nun, nakaramdam ako na parang may nakatingin sa akin. Biglang hindi ako makomportable. Pero dahil kahit anong gawin ko, hindi ko magawang imulat ang mata ko dahil sa antok. Umayos na lang ako ng higa. Tumagilid. Yumakap din ako sa unan at itinakip yon sa mukha ko. Kasi feeling ko may nakatingin nga sa akin. Nung hindi talaga ako nakatulog, idinilat ko na yung isang mata ko. Tapos sinilip ko si Ate Lina. Dun ko palang nalaman na si Ate Lina talaga yung nakatayo sa harap ko at nakatingin sa akin. Napapaisip tuloy ako kung gaano ko katagal na nakapikit lang habang nakatagilid. Kasi mukhang hindi siya natinag sa ginagawa niya. Hindi na lang ako kumibo at nagtulog-tulugan na lang. By then, wala na yung antok ko at talagang gising na ang diwa ko. Wala pa din siyang galaw sa kinatatayuan niya. Gumalaw na ako ng paunti-unti. Tinanggal ko yung unan tapos nag-inat-inat na ako. Umupo ako at nagkusot-kusot ng mga mata. Yung mata ko noon, kahit anong dilat ko, napapapikit talaga. Tapos doon nagsalita si ate. Sabi niya, nakatapos na daw siyang magluto at mag-aayos na siya para maglabas sa likod. Umuo lang ako syempre. 1 PM na nung magpaalam siya sa akin na uuwi na. Tapos naalala ko na nabago na yung payment method namin ng client ko. Kaya sinabi ko na may iba rin ang pasahod ko sa kanya. Imbis na tuwing Agis, magiging A12. Maa-adjust lang ako ng 2 araw yung sahod niya. At umukay naman siya. Pagkatapos nun, nagpaalam na ulit siya. Nung sumunod na araw, kinabukasan lang nun, pagdating ni ate, humingi agad siya ng pasensya. Pasensya na daw kung hindi na siya nakapagpaalam nung umalis siya dahil tulog na tulog daw ako at ayaw naman daw niya akong istorbohin. Ako naman, sabi ko sa kanya, "Ha? Nagpaalam ka sa akin kahapon nung umalis ka. Nag-usap pa nga po tayo tungkol sa sahod natin Makakalimutin ka na din po ba?" Tatawa-tawa ko pang sabi sa kanya. Tapos, nakatingin lang siya sa akin na parang takang-taka sa sinasabi ko. "Ano pong oras tayo nag-usap, ma'am?" Sinagot ko naman na 1:00 nga. Tapos ay hala siya. Siyempre nagulat ako. "Ma'am, maaga ho akong umalis kahapon. 10 AM pa lang ho ay umalis na ako. Gawa ng may PTA meeting kahapon sa school nila Chloe." Tapos nagkatitigan lang kami. Ang tagal. Pareho naming hinihintay na magsabi ang isa sa amin na joke lang yon. Pero wala. "Alati, naglaba pa nga kayo hanggang tanghali Sabi ko sa kanya. "I mean naglaba?" Balik niyang tanong sa akin.
Kaya naman dumiretso ako sa likod bahay para makita yung mga sinampay. Pero wala. Andun lang sa likod yung mga labahan ko pero hindi naman nalabhan. Nung hindi ako makamove on sa gulat, nagsabi na lang si ate na mamimili na daw siya para makapagluto na. Sa takot ko, nagbihis ako't sumama na lang sa kanya sa palengke. Hindi ko na tuloy malaman kung anong gagawin ko, parang ayoko nang maiwang mag-isa sa apartment. Pero nung kailangan nang magpaalam ni Ate Lina, wala naman na akong nagawa. Nagpatugtog na lang ako ng Christian songs maghapon. Baka sakaling maklens ang bahay. Currently, Sir Kira, nandito pa din ako sa apartment na to nakatira. Hindi ko maiwan dahil wala pa akong makitang apartment na kasing ganda nitong inuupahan ko. Dasal na lang ang nagiging sandata ko sa araw-araw, pati yung Christian songs. So far, wala pa naman ulit nagpaparamdam. Hanggang dito na lang po. Kapag meron ulit, magsisend ulit ako sa inyo. Salamat po and God bless. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Paki-like naman po ng video natin at paki-subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.